At may mga leader nga po na nakakabuti sa bayan. Pero may mga leader din na nakakasama. At sa mga kwento sa Biblia, isa sa naituring na masamang leader ay si Haring Ahab. Alam nyo ba ang kwento ni Haring Ahab at bakit napakasama niya? Kilalanin natin siya sa ating segment na Bible Character of the Day. Kadugtong po ito ng kwento ng ating Bible character na si Elijah last week. Kung matatandaan po ninyo, si Elijah ang nagkumbinsi sa mga taga-Israel sa Diyos lang tanging maniwala, hindi sa Diyos-Diyosan na si Baal. At ang hari ng mga panahon na yan ay si Ahab. Kilala si Ahab bilang hari ng hilagang kaharian ng Israel. Pero nakakalungkot lang na bilang isang hari, madalas siyang iugnay sa kasamaan. Kabilang na riyan ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Anak siya ni Omri na dating makapangyarihang hari rin sa Israel. Nung mamatay si Omri, si Ahab na ang sumunod na namuno. Lumakas ang politika sa panahon ni Ahab. Nakipag-alyansa kasi siya sa ilang kaharian gaya ng Sidon. Nagpakasal din siya sa anak ng hari ng Sidon na si Jezebel. Pero ang pagpapakasal na ito, naging malaking pagbabago sa espiritual na buhay ng mga taga-Israel. Si Jezebel din kasi tagasamba ng Diyos-Diyosan na si Baal. Si Ahab nagpatayo pa ng templo para kay Baal. Kung matatandaan po ninyo, di ba, hinikayat pa nila ang pagsamba kay Baal ng mga taga-Israel. At ang mga kumontra gaya ng ilang propeta, inusig at pinapatay. Pero nagbago ito ng dahil kay Elijah. Sa pamamagitan ng Elijah, nagpadala ng mensahe at himala ang tunay nating Diyos sa mga taga-Israel. Dahil para matigil ang pagsamba nila kay Baal. Alam niyo po talagang masama talaga ang pamumuno ni Ahab at kanyang misis na si Jezebel. So tandem pala tong dalawang to. May isang kwento sa Biblia kung saan si Ahab may napag-interesan na ubusan ng pag-aari ng lalaking nagngangalang Naboth. Gustong bilhin ni Ahab pero ayaw ni Naboth dahil mana ito ng kanyang pamilya. Kaya si Jezebel gumawa ng masamang plano. Pinagbintangan si Naboth sa paglapastangan sa Diyos. Ipinapatay si Naboth at dun inangkin nila ang ubasan. Pero gaya nga lagi namin sinasabi, nagmamasid ang Diyos. Nang malaman ito ng Panginoon, naghayag siya ng mabigat na kaparusahan sa pamamagitan ni Elias. Namatay sina Ahab at Jezebel at malilipol ang kanilang sambahayan. Agad nagsisi at nagpakumbaba si Ahab gaya ng ipinagpaliban ng Diyos ang ilan sa kaparusahan hanggang sa panahon ng kanyang anak. Pastor Chris, sinasabi nga isa po sa mga pinakamasamang hari nga itong si Ahab sa Biblia. Bukod pa doon sa mga nabanggit natin, bakit po siya ganun na nga lang kasukdulan yung kanyang kasamaan? Actually, Cheryl, may specific version sa Bible. Ang ganda ng sinabi. Basahin ko lang din sa inyo para at least meron tayong konteksto. Sabi dito sa 1 Kings 16:33, kung gusto niyo rin basahin sa Tagalog. Sabi dito, Ahab did more to provoke the Lord than all the kings of Israel before him. Ganong katindi. Bakit? It's because si King Ahab po, kung gaya na nabanggit po noon sa kwento kanina, grabe po talaga yung wickedness. And somehow, yung wickedness po ni Ahab is very much intentional, very much progressive and aggressive. Bakit? Kasi ginawa niyang sistema yung kasalanan. Pangalawa, ginawa niya pong normal ang korupsyon. Ayan. So, hindi lang po yan ngayon, kahit dati pa. At pangatlo, ito pinakamabigat na ayaw talaga ng Panginoon, is that ginawa niya pong national region ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya po ni Baal at saka po ni Asherah. Kaya somehow ang Panginoon, hindi po talaga siya natuwa sa point of leadership ni King Ahab. Lalo na't, kung titignan po natin sa Biblia,
Gaya na nasabi ni Miss Cheryl kanina, is nagtandem pa sila ng kanyang asawa na si Jezebel. So, yun talaga Miss Cheryl, ganun katindi. Bakit ganun po katindi? Yung pagkakagusto niya sa kapangyarihan, paano nakadagdag sa kasamaang ito ng asawa niyang si Jezebel? Bad influence din eh. Oo. Si kasi ganito yan, no? Si Jezebel, gaya ng pinag-aralan natin last time, si Elijah, di ba? Si Elijah nanakbo, bakit? Dahil sa word ni Jezebel, napapatayin si Elijah. So may power din talaga yung kanyang asawa. Binigyan niya ng authority. So kung aaralin nyo, medyo, ito, marami makaka-relate din dito ng mga nasa leadership position o maaaring mga asawa. Ito yung danger. Kapag ka binigyan natin ng backbone yung ating ng iba o yung ating mga asawa o ibang tao ng much more leadership rather than tayo na inassign ni Lord dun sa leadership, very dangerous po yan. So si King Ahab, kung aaralin nyo, meron po siyang insecure na heart. Kung makikita natin sa Bible, yung kanyang puso is very much insecure. Kasi nga, ano nangyari kay Nabot? Sa totoo lang, meron siyang point na gusto niyang bilhin yung lupain. Naramdaman niya yung rejection, hindi siya pumayag. Anong ginawa niya? Sinabi niya sa asawa niya. Yung asawa niya po ang nagplot kung paano tutugisin po itong sinabot. In short, sinabot po ay namatay. And ang Panginoon nagalit po sa bandang pagkakataon na yun. At sila po ay hinatulan ng Panginoon. Nagkaroon po sila ng judgment. Kaya judgment is real. So mga kapatid, gusto ko po kayong bigyan ng encouragement dito. Ito po yung point ng hope. Maaaring sa ngayon, may mga tao na nasa kapangyarihan, ginagamit ito sa kasamaan. Ang Panginoon, hindi po yan natutulog. Na pinapanood niya po yan. Pwede mang gumawa ng hindi tama, gaya na nangyari kay Nabot. Yes, Pastor Chris, bakit kay Nabot namatay siya noon? May mga taong pwedeng maapektuhan. Pero, tandaan po natin, si God po is a God of justice. He is a just God. So, ang nangyari kay King Ahab, kay Jezebel, yung deserve po nila na consequence, si Elijah pinadala ulit ni God kay King Ahab. Sinabi na kung paano sila mamamatay. Ganong katindi. So ano pong point ko is that yung consequence sa Panginoon is real. Judgment is real, Miss Cheryl. Pastor Chris, sa sobrang kasamaan nitong si Ahab, ay nagalit ang Diyos, ayun nga, at nagpataw ng parusa. Pero itong si Haring Ahab, nagsisi agad-agad na nagsisi. Bakit ganun, ano? Bakit ganun ang tao? Hihintayin pa ang takot sa kaparusahan bago ituwid yung pagkakamali. Na sana, of course, we don't want ganun tayong. Ang tendency ng tao, di ba? Ito nakakatawa minsan inaantay pa natin mahuli tayo. Di ba? Yung magkabukingan, kumbaga. Di ba? Kahit sa mga mag-aasawa, ganun. Aantayin mo pang mabuking ka bago ka huminto. Well, minsan nga, hindi ka pa humihinto kahit nabuking ka na. Dito papasok yung tinatawag natin false humility at true humility, Cheryl. Kasi po mga kapatid, kapag ka may false humility, somehow, aantayin mo pa na mahuli ka tsaka kahihingi ng tawad. So, ang tendency, yes, may sorrow. Pero ang tanong, may true repentance ba? Kasi ang true humility, many times, darating sa punto na hindi mo na kailangan dupating pa sa point na ikaw pa ay mahuli. Alam mo sa sarili mo, mali yung ginagawa mo, ikaw na mismo yung hihingi ng tawad sa Panginoon. Una. Pangalawa, i-allow mo yung sarili mo maging accountable towards others. Yun ang problema. Pag wala na pong check and balance, lalo na yung mga nasa leadership position. Kasi ang tendency po, kapag may kapangyarihan, gagawin mo talaga yung gusto mong gawin. Tao tayo. Pwede tayo magkamali. Walang perfecto, si Jesus lang. So kapag wala tayong check and balance, wala tayong accountability, tendency, pwede, kahit maayos, malaglag sa kasalanan. So ang point is that, yung true humility, somehow you are being repentant. Kung nagkamali, tatalikuran mo yung 180 degrees and gagawin mo yung tama. False humility, parang kay King Ahab, yes, humingi siya ng tawad, in-honor ni Lord yun, pero hindi doon natapos. Kasi bakit? Alam ng Diyos, yung puso niya, na darating sa point, hindi talaga siya truthfully, may repentant heart. Na sana hindi na natin hinihintay pa yon. Yes. Ngayon nga kailangan matakot pa di ba? Patakot. Pero wala po yan sa kung gaano ka natagal nagsisi hanggang doon sa kahit na sa last minute of your breath. No? Kung nakita ng Panginoon, naramdam ng Panginoon
na nagsisi ka, Yes. tatanggapin ka niya sa kingdom niya. Exactly. Pero itong mga nagsisisisihan, Yun. diba? Nag-iinarte, nag-ano lang, umaacting lang, alam ni Lord. Exactly. Mas mabuti pang, alam mo, baka mas gusto pa ni Lord na kung talagang yan ang nasa puso nyo, yung ganyang kagahaman nyo, Yeah. mas mapapa-okay, wala pa sa'yo, hindi mo pa na-realize yung kasama na ginagawa mo or yung sinseridad ng paghingi ng sorry. Pero at least alam, mas baka ma-appreciate pa ni Lord na you're just being real or Yes, true. Kaysa exactly. kunwari, nagsisisi na po ako, Yeah. kung anong ginagamit pa natin ang Panginoon, pero hindi ka naman sincere, wag na lang. Yeah. Mas lalo namang kakapalan na yun at makonsensya kayo. So, paano natin maihahalin tulad dito, Pastor Chris, si Ahab, sa ilang leader ngayon, na ayaw paawat sa paggawa po ng katiwalian? Alam nyo, ang katotohanan, ito, alam naman natin lahat, no, na tayo po ay so much affected with all the things that are happening. Especially now, we can always go to our cell phones, check our social medias, see kung ano yung update and all. And si King Ahab, kung titignan natin, he keeps doing what is not right in the sight of God. Yet, nagkaroon po siya ng point of judgment. Ano pong gusto kong iparating right now? I pray that magkaroon po ng conviction sa present time po ang ating mga leaders, sino man po yung mga leader natin na talagang nagkamali, gumawa ng hindi tama, nagkamali. Pumasok po doon sa true humility, yung repentant heart, na above all else, makita nila na may mga sambayan ng Pilipino na umiiyak, na nangangailangan, yung next generation na nag-aantay, na even yung kanilang mga anak, na somehow, gawin na yung tama. Hindi naman huli ang lahat ang katotohanan. May pagkakataon lagi sa Panginoon para tayo po ay humingi ng tawad. So ako, sa time na to, si King Ahab, kung siya, tinama niya yon, Cheryl, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos, I think, naiba yung story Pero dahil nakinig siya sa asawa niya, hinayaan niya yung asawa niya mag-dominate over his leadership at nagpatuloy siya dun sa hindi tama na direksyon, then, tinapos ng Diyos yung kanyang buhay. I mean, we will never know kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Even yung mga nasa posisyon po na alam natin na gumagawa ng hindi tama sa Panginoon. Pero one thing's for sure, darating ang panahon, haharap tayo sa Panginoon, judgment is real. Ang kwento po ni Haring Ahab ay paalala na ang tao, gaano man kalakas o kataas ang posisyon, ay maaaring maligaw kapag mas pinili ang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Yes. Kapag nanaig ang kayabangan, kasakiman at maling impluensya, naaapektuhan hindi lamang ang namumuno kundi maging ang buong sambayanan. Pero ipinapakita rin ng kwentong ito na patuloy na kumikilos ang Diyos upang tawagin ang tao pabalik sa katotohanan at katwiran. Kaya sa panahon ng kaguluhan at matitinding usapin sa lipunan, manatili sana tayong nakaugat sa pananampalataya, may malasakit sa kapwa at may lakas ng loob na piliin palagi ang tama kahit hindi ito madali.